Ayan, good morning, good afternoon, or good day sa inyong lahat. So for today's video, nandito tayo ngayon sa ating first ever topic for this first quarter. Yung tinatawag nating Southeast Asian Arts. So wherein we are going to encounter different arts from the different Southeast Asian country, such as Thailand, Laos, Vietnam, Brunei, Singapore, yung mga yan, no? So we are going to discuss specifically the fabric and design from the country na binanggit ko kanina. Okay? So diretso tayo sa ating lesson. First, let us discuss the fabric of Thailand. Fabric and designs of Thailand. So ano ba tong mga to, no? Now, tingnan natin yung fabric and design na meron sa Thailand. Thailand specifically, or kilala sila sa sikat na tinatawag nating Thai silk. Okay? Unang-una, alam nyo ba na yung Thai silk ay galing sa cocoons ng Thai silkworms? Okay? Ngayon, ito yung parang bahay ng uod na kung saan doon kinukuha yung silk thread. Ito yung ginagawang tela. Ayan, makikita nyo naman yun dyan sa slide natin. So, ngayon naman, yung lugar naman kung saan kinukuha or yung sentro ng industry ng silk is yung tinatawag nating korat. Okay? Dito, maraming gumagawa ng mga dekalidad na silk products. So, pakitandaan lang galing yan sa lugar na tinatawag nating korat. Ngayon, ang mga weavers naman, yung mga taga-hobby or sa korat, sila yung nag-aalaga ng mga caterpillar. Okay? Wherein, dito pinapakain nila ito ng araw-araw ng dahon ng mulberry. Which is, nakikita sa slide dyan, yung dahon dyan. Okay, came from the mulberry leaves. Yun yung pinapakain nila. Which is, ito yung pinaka-paboritong food ng mga silkworms. So, the next time na makikita nyo yung mga makikintab at saka makukulay na tela ng fabric, isipin niyo baka yun ay galing sa Thailand. Baka gawa yan ng Thai silk. Okay? Next, pag-usapan naman natin ngayon yung tinatawag nating Thai fabric designs. Yan. So, sa Thai fabrics design, dito nyo makikita yung mga disenyo ng tela mula sa Thailand na talagang kilala sa ganda, kulay, at detalye. So, dito sa unang picture, makikita nyo dyan, na yung Thai skirt, yung una, no? Dito mapapansin nyo yung iba't ibang kulay at pattern na ginamit. So, karaniwan silang may linya, meron geometric designs na gawa sa Thai silk. Isa rin ito sa mga traditional na kasuotan ng mga Thai women. Then, sa Thai women, lalo na sa mga karatig probinsya nila. Ayan. So, parang common wear attire nila to. Diba? So, sa gitna naman at saka sa kanan na makikita nyo yung picture, nandiyan naman yung tinatawag dating Thai dresses. Ayan. Ganyan yung example ng mga dress na meron sa Thailand. Yung mga babae ay naka-elegant long dress, which is gawa rin yan sa Thai dress or Thai silk. Yan, yung nakikita ang picture sa gitna. And then, mapapansin nyo rin na yung tela ay makintab when it comes sa texture at madalas ginagamitan ito ng ginto tapos kulay pula, which is para sa mga formal events at sa mga festival. Okay, so sa students, tandaan nyo lang na hindi lang basta tela yung mga yan. So, bawat design, bawat kulay, meron yung iba't ibang kahulugan, meron yung iba't ibang, so may simbolo din yun sa kanilang kultura, which is, kaya napakahalaga naman na pagdating natin sa Thailand, or kung sakali mo, pag pinag-aaralan natin yung when it comes to fabric and design from the Thailand, so pag-aralan natin, or maaaring, as much as possible, irespeto natin, or syempre, pakita natin yung paghanga natin sa mga sining na ginagawa coming from the Thailand fabric. Okay? Next naman is yung tinatawag natin sa bansang Cambodia. So, ganun lang kaigsi yun, sa Thailand. So, diretso tayo sa Cambodia. Ngayon, ano bang meron sa Cambodia? Sa Cambodia, dito kung saan matagal ng bahagi ng kultura, yung pagiging o yung paghahabi ng silk. Ayon sa history, nagsimula ang silk weaving sa Cambodia as early as the 1st century. So, sobrang tagal nyo, di ba? Doon pa lang ginagamitan ng mga telang ito, yung parang trading o palitan ng produkto. Ngayon, sa modernong tela naman ngayon, ay yung may mga tinatawag na motifs, di ba?
or design na gaya ng makikita ninyo sa sinaunang stone sculpture. Okay? Then, para ding i-imitate ito or ginagaya nito yung mga ukit sa bato noong unang panahon. So, wala lang, nakakabilib. Ang galing lang, di ba? Ayun yung nakikita nyo sa baba. So, class, tandaan nyo lang, no, sa Cambodia, ang paghahabi ng tela ay hindi lang basta gawain. Isa rin itong bahagi ng kasaysayan at kultura na ipinapasa nila mula pa noong unang henerasyon. So, ibig sabihin yung mga kabataan doon, malamang kabilang ito sa mga subject na pinag-aaralan nila upang isa sa mga paraan ng pagbabahagi ng impormasyon at ma-preserve ang, syempre, traditional at saka tradisyon at kultura. Next. So, ito naman yung mga example. So, alam niyo ba kung paano ginagamit yung Cambodian silk sa Cambodia? So, meron tayong 3 example dyan. So, yung Cambodian silk ay nakapahalaga at versatile ito at meron itong 3 pangunahing gamit. Ngayon, unahin natin yung tinatawag nating sampot. Okay, so unahin natin yung tinatawag nating sampot. Yung sampot ay isang traditional wrap skirt na may iba't ibang design. Yun yung nasa gitna. Okay? Ngayon, makikita dito sa kasuotan ng mga taga-Cambodian at madalas itong ginagamit sa pang-araw-araw or special na okasyon. So, meaning to say, if ever makapunta tayo ng Cambodia, common ito na makikita ninyo sa daan. Diba? Ang tawag doon ay sampot or sa skirt. Next naman yung tinatawag nating pidan. Ito yung isang pictorial tapestry. Ayan, yung nasa unahan. Okay? Ito yung may mga makukulay at intricate design. So, ginagamit ang pidan sa religious ceremonies or bilang dekorasyon sa mga special events. Bukod dito, nagpapakita din ito ng artistic craftsmanship sa mga Cambodians. Ayan. Okay, then yung pinakahuli naman, ginagamit din yung Cambodian silk sa furnishings. So, hindi lang ito basta sa pagsuot or sa pag-design. Sa furnishing din, ginagamit yan. Then, ginagawa itong kortina, wall decoration sa mga bahay. So, kaya naman nakakapagdagdag ito ng mga elegant touch sa interior design. So, dahil ito yung isa sa pinakamahalagang kultura nila, no? Ito yung kadalasang binibenta sa mga Cambodian silk sa loob ng bansa. At kung saan naman, ginagamit ito para sa mga bagay na nabanggit ko. Okay? So, ilan lamang yan sa mga example ng fabric and designs sa Cambodia. Okay, next naman natin is yung tinatawag nating krama. Ngayon, pag sinabi nating krama, ito yung isang traditional scarf na mula sa Cambodia. Or parte na, which is ito na rin yung common, alam mo na, naging bahagi, common part lang ng kanilang kultura. So, yung krama is a checkered scarf na suot ng maraming Cambodians. Halos lahat ito gumagawa nito, no? Kahit dito sa Pilipinas, makakita kayo ng ganyan. Ang tawag natin dyan ay scarf in English. Pero sa kanila, ang tawag dyan ay krama. Okay? Traditionally, ito yung gawa sa cotton, kaya komportable at versatile. Then, ang krama ay may iba't ibang kulay at pattern. So, kaya madalas itong ginagamit, hindi lang sa kasuotan, syempre, kundi pati na rin sa practical na bagay, tulad ng headwear o panyo. Diba? So, kaya naman, pag nakita kayo ng krama, tandaan nyo na yung simbolo, ito yung sumisimbolo sa Cambodian identity na nagpapakita ng kanilang kultura at tradisyon. So, dito sa Pilipinas, iba't iba ang mga attire natin. Halos lahat ng attire sa Southeast Asian kaya nating suotin. 'Di ba? Parang kung tutuusin, halos magkakamukha lang kasi tayo sa Cambodia, sa Indonesia, Thailand. So, kahit anong ilagay natin, ang hirap i-distinguish kung tayo ba ay Pilipino or Cambodian ba sila or ganyan. Next naman natin is yung tinatawag nating types of weaving from the Cambodia. Ngayon, so, ang Cambodian weaving kasi ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang kultura. So, ito ay isa sa mga kilalang teknik. Ngayon, pag-usapan natin yung pinakaunang teknik yung tinatawag nating ikat techniques. Ano ba itong ikat techniques? Sa teknik na ito, bago pa man simulan yung pag-weave, okay, ang weavers ay nagtatahi at nagpipinta ng mga bahagi ng weft yarn para makabuo ng patterns. Okay, yes, totoo yan. Meron kayong makikitang parang pinipinta. Yung iba dyan, binababad muna yan, yung mga silk, bago idaan sa isang weaving machine. And then, ilan sa mga karaniwang motifs or design na makikita sa weaving ay tinatawag natin lattice. Okay? Itong lattice, stars, and spots. Ito yung merong intricate process at saka mga makukulay na patterns na nagpapakita
ng husay at creativity ng mga Cambodian weavers. Kagaya nito makikita niyo dyan sa picture na to. Ayan. So, meron yung iba't ibang patterns. Then, makikita din dito sa paggamit ng isang wooden weaving loom. Ito yon. Yan, this is a weaving loom na siyang traditional tool sa pagproseso nito. Sa Pilipinas, meron din tayo ng gumagamit din tayo ng ganyan. Nagkakaiba lang sa itsura, pero they are called weaving loom din. Okay? So, dito sa modern era, dito sa Pilipinas, specifically Manila, ayan, halos bihira nang gumagamit niyan. Meron na kasi mga machines diba? And then, ang weaving na ito ay hindi lamang simpleng gawain. Ito rin yung nagpapakita ng kanilang kasaysayan at sining. So, even though sa Cambodia, at saka sa modernong panahon, kahit nasabihin natin may mga machines na kayang gumawa niyan, still, marami pa rin sa mga Cambodian at ilan sa mga Pilipino na mas pinipili pa rin ng weaving loom. Of course, just to preserve the history. Okay? Just to preserve the culture na kung anong meron sa bansang yon. Okay? Next. Okay, dito naman tayo ngayon sa isa pang techniques. Yung tinatawag nating uneven twill. Okay? Ngayon, so ano ba yung uneven twill technique? So, ang technique na ito ay ginagamit para makagawa ng tela na may isa o dalawang kulay. So, kukombine yan. Kagaya ng nakikita nyo dito, no? Merong red at saka blue. Diba? So, sa prosesong ito, meron itong tatlong threads. Okay? Na ginagamit upang makabuo ng unique patterns. So, yung anong resulta kapag meron tatlong threads? So, yung kulay ng isang thread ang dominant sa isang bahagi ng tela, habang dalawa pang threads ay nagdidikta ng kulay sa kabilang side. So, pag binabaliktaran niya, nag-alternate yung kulay niyan. So, kagaya ng example na nandito, di ba? So, yung mga kulay nito ay nagresulta sa isang maganda at makulay na disenyo. Okay? So, ginagawa yung weaving gamit ang wooden weaving loom, which is nabanggit ko na nga kanina. Ito yung traditional tool na ginagamit ng mga Cambodian weavers upang makuha yung eksaktong technique ng uneven twill. Okay? At saka yung ikat techniques. Okay? So, tandaan lang po yung dalawang technique nila. Meron tayong uneven twill at saka ikat. Sige, next natin. Okay. Next, yung tinatawag naman nating dyes of the Cambodia. So, mga pampakulay po ito. So, dito, ito yung mga natural dyes na ginagamit sa Cambodia, di ba? So, iba't ibang kulay to or galing sa iba't ibang halaman. So, umpisahan natin sa insect nest. So, ang insect nest, ito yung pulang dye, yung kulay pula. Okay, ito, yung makikita nyo dyan. Yan. Yan yung pulang dye na makukuha mula sa pugad ng insekto. Ito yung ginagamit para sa paggawa ng makukulay na tela. Specifically, kulay pula. Okay? Next naman is yung tinatawag nating indigo leaves. Okay? Yung indigo leaves naman, ito yung pinagkukulan ng isang rich na kulay asul. Okay? Pro-hot bark. Okay? Meron naman tayong pro-hot bark. Pinagmumulan ng yellow at green leaves. Yan, yun nasa baba. Okay? Then, susunod naman yung ebony bark. Ito naman yung ginagamit para makakuha ng black dye, yung kulay itim, na nagbibigay ng elegant na kulay. So, yung paggamit ng mga natural dye na ito is nagpapakita ng pagkakaugnay ng sining ng mga Cambodian weavers sa kanilang likas na yaman. So, napaka-creative lang ng prosesong ito kasi makikita dito yung kanilang pag-iingat sa kalikasan. Diba? So, tingnan natin kung meron pa. Ayan, so I think that's all for today's lesson. So, susunod naman, pag-uusapan natin yung mga fabric and designs na meron sa bansang Laos, Vietnam, Malaysia, Singapore, at Brunei. And so, I hope meron kayong natutunan sa panibagong lesson natin, specifically sa mga current student ko sa taong panuruan na ito. So, once again, this is Bright Minds. See you next time.